Dahil sa ganda ng bawi ni World Champion Gukesh kay World number 1 Magnus na napahampas ng lamesa si Magnus, kalaban ngayon ni Gukesh ay isa sa mga tumalo din sa kanya sa first round robin. May momentum ba siya ngayon na makabawi kay Erigaisi? Yan ang ating aalamin. At World number 1 Magnus, basag pa ba ang kalooban? Kalaban niya si Nakamura, umabot ng Armageddon. Yan po ang ating mga pag-aaralan. Samahan niyo ako. Unahin natin sa naging laban nila World Champion Gukesh and Erigaisi, pero bago yan mga kamatyas, sagutan muna natin ang iniwan nating puzzle kahapon, hatid sa atin ng bagong Internet Chess Club. Congratulations sa mga nakakita ng excellent Rook C6. Para matakpan ang diagonal at makacheck sa D5, no choice kundi haharang ng tore, capturein, matyas. Yan ay hatid sa atin ng bagong Internet Chess Club. Bagong puzzle ngayong araw na ito, it's white to play. Hanapin nyo po uli ang pinakamatinding gagawin dito ng puti sa kabila ng inaatake din ng puti. Okay, Erigaisi and Gukesh ang ginawa ni World Champion, nag-E4. D6 lang si Erigaisi. Aba, medyo matipid ng diskarte. D4, Knight F6, Knight C3, G6, Perch defense ang pinasok. Knight F3, Bishop G7, nag-Bishop C4, at nag-castling H3 lang muna para walang Bishop G4. Kinapture po ang E4. Sa bagay, typical naman ito mga kamatyas na kapag kinapture yan, may D5, mababawi isang pyesa. Pero, kinagatan naman doon sa F7, binawian, takes, Knight takes E4. And then nag-D5, Knight C3, C5. Ayan, tuloy-tuloy ang momentum. Gusto talaga ni Erigaisi. Basagin. At sa usapan pong novelty, C5 ang novelty, Knight C6 ang old line. Okay, C5. At nag-castling. Capture, Knight C6. At dito nag-Knight F3. Okay, atake sa D5, D4. Yun nga lang, balik uli sa E4. At maganda ang squares control dito ng mga Yokababa. Queen D5 at nag-Rook E1, nag-H6 para wala ng mga tempo-tempo lundag sa G5 at nag-C3 para i-pressure ang D4, tinulak din E3. Bad move daw, sabi ng computer engine. Dapat ay Bishop F5, counter attack, tapos magku-Queen to D3 and G5. Yan po ang gusto ng computer. At lamang sa evaluation bar ang black. Ayun o. Pero ang ginawa, nag-D3, Rook E3 para kuhanin ang parang na-overextend na pawn. Bishop F5, ayun, may threat. Knight G3, Rook D8 on time, no? Para hindi talaga bumagsak ang D3. Bishop dito muna at baka mamaya ay makatulak yan ng hindi inaasahan. Bishop D2, E5, sinundan pa para susundan ng E4 at lalong patibayin ang D3 at nag-Knight E1. Ayun. Okay, para pressure dyan. Pero ang correct move daw ay Queen B3. Hamunin ng Queen to Queen. At ang basa ko dito, ipapatong yung tore battery sa E-file. Ayan. Sa mga nagtatanong po, Coach, ano ba yung novelty? Ang novelty, ibig sabihin nun ay wala sa libro yung tinira. Hindi pa nagagawa. Bagong-bago. Okay? Yun po ibig sabihin ng novelty. Balik tayo sa Knight E1 ni World Champ at nag-E4. F3, ayun, tuluyan ang gustong basagin. Obligadong capturing yan. Knight takes F3, balik ang Knight. Bishop E6. Okay, another genius move. Bakit kaya naging genius? Ano plano? Knight E4, Knight E5. Okay, para at least yung Bishop E6, inopen yung tore, mas malakas ang impact. Knight takes E5, obligado uli. Bishop takes E5, nag-Queen to E1. Grabe, tiis-tiis si Gukesh dito. Sangga-sangga lang dito. Rook F8, battery sa F-file. Rook F1 ba threat? Okay, pero bad move. Ang good move ay Bishop C7. Oh, lamang na lamang lagi ang evaluation bar dito ni Erigaisi. Sabay patong ng ulo doon, ano? Bubuntutan, mga ganon-ganon. Yun ang aking nababasa dito. Okay, Rook F8, Knight G3, good move para walang ganon. Bishop F4, another bad move kay Gukesh. Pero kung ako po ang titingin, parang laging ang lakas ng tira ni Gukesh. Ano? Oh, kainin man yun, pero may kain dito. Ang accurate daw ay Rook F2, mga kamatsas.
Okay, pero nag-bishop F4, ayun, tama lang yung decision na capturein ang bishop. Capture sa D2, rook takes G6. Parang maliligaw yung tore. King H7, ayun, may Queen E6. Akala ko tipong mauobliga ng kumapture ang white sa bishop Makukuha nga lang yung tore. Quality down, lalabas. Kumapture, capture, at nag-bishop F4, knight F1. Abang lang uli at mag-rook D1. Ayan. Naalala ko si Steinitz yung noong araw na theoretician, no? Si Steinitz mahilig mag-aatras-atras ng pyesa bago umatake. Yun ang style ni Steinitz Bishop C7 and nag-rook D1, rook D7. Grabe, tad-tad ng bad moves si Erigaisi. Dapat daw, Bishop B6 check, Knight E3, and Rook D8. Ayan ang mainam po. Equal. Pero, nag-Rook D7. Yan ang pinang-support. Knight D2, Bishop B6 check, King H1, and King G7. Okay, para ma-improve yung King. Knight F3, para wala nang mga pasok-pasok tempo mamaya. At nag-Rook F6. Yun ang purpose ng King G7. Gustong i-Rook F6 ni Erigaisi. But another bad move na naman, mga kamatsas. Teka lang po, malaw serisal na naman ang buko. Rook F6, dapat daw ang tira ay Rook F5. Ayan pala. Okay. Rook F6. Ano meron sa Rook F6? Rook E4. Ayun, na-miss dito ni Gukesh ang capture. Tapos Knight D4. Ay, oo. Oo nga, pag nag-King E5 dito, Rook takes D3 na. King E4, Rook D1. Kasi pagka sinabay-sabay mga kamatsas, pagpalagay na makapture yung isang pawn, G4, 2 pawns pa rin yan. So talo pa rin ang black. 1 pawn up Kaya Rook F7 ang gagawin. At yan na lang ang sinasuggest ng computer na pinakamainam na pang counter-counter sa super active ng king ng black. Pero ang ginawa, okay, Rook E4, Rook D6, battery para talagang hindi bumagsak ang D3. Sunod-sunod ang bad mo ba? A5 ang tira. Okay, Rook D6, Knight E5, error din. Dapat daw po ay G3 ang accurate. Okay, Knight E5, blitz na ba sila? Medyo nasa short time control na. Rook G4 check, King F6, Knight C4, Rook C6, Rook F1 check. Ayun. Mali din daw po. Dapat ay Rook F4 check ang tira. Okay, grabe. Talagang bitawan na sila ng mga error moves. King E7, Rook G7 check. Yun lang, wali na. Confused na rin si Erigaisi kung saan niya dadali ng king. Dapat daw po King E6. King E8, chumek naman. Ayun, nagkaroon ng pagkakataong makabalik. Pero dapat daw po ang accurate ay Knight E5, Rook E6, tapos Rook G8, King E7, capture, check muna, check. King D6, tapos capture. Obligadong capturein yan. And Knight takes D3. Ay, oo, para mawala na yung pawn. Wala nang panggulo ang black. Yan ang malinis, mga kamatsas. Balik tayo, balik. Pero ang ginawa, chumek ulit, angat, check ulit, King E8, nakita na, naihabol ni Gukesh. Knight E5, naihabol. Rook E6, check ulit, King E7, ayun lang, hindi niya nakita yung Rook F7, Balik ulit, check, ayun, kinapture, and then sinimplihan na lang po ng ganyan. Okay, nawala na yung pass pawn. Rook E2, A4, Rook D2, Rook F3, at nag-A5, H4. Ayun, extra space para pag umangat yung king, sa H3 landing ang labas. King E7, ayun. B4 muna. Okay, so endgame. Yun nga lang, napaka-active ng king ni Erigaisi. Capture, Bishop C7 check. Okay, King H3. At nag-King C4. Okay, tingnan nyo naman, grabe sumugod yung king ni Erigaisi. Knight F2. So, iikot dito. Hindi pwedeng makapture yung pawn sa C3. Capture and Knight G4. Pinuntahan ni Gukesh yung pawn. Pero, dapat daw po sa E4 ang landing. Pag nag-Rook D5, Rook F6. Yan po ang sinasuggest na mainam ng computer. Okay. Balik tayo sa Knight G4. Rook D6, depensa. At Knight E3 check. King B3. Hindi pa rin po pwedeng capturein kasi may Knight F5. Okay. Pero Knight F5 pa rin. Rook A6.
King G4, ayun, para ilalagay yung king doon, para kuhanin yung pawn sa H6. Pero, bad move pa rin. Dapat daw ay rook to D3. Ay, grabe kahirap makita ng timpla na to. Para pag kumapture daw doon, knight D6. Threat yun. B6, King G4. Aw, grabe. Mahirap ng matanaw at ma-realize at maunawa yun. O, balik tayo sa King G4. King takes A4, minadali ni Erigaisi. Dapat naman daw capture ng bishop yung pawn C3. Para tingnan yung evaluation bar, halos equal. Grabe, no? Grabe yung mga palitan ng mga tira nila. Talagang ang hirap na rin makita yung mga accurate na sinasuggest ng computer. King H5, Rook C6. Ayun. Okay, para targetin. Bad move. Dapat daw ay King B3. Para capturein yung pawn sa C3. O, ano kaibahan? Rook C6, Rook F4 check, King A3. Kasi pag nag-King B3 kasi may ganun. Double. Okay po? C4 angat. Ayun, another bad move. Talagang umuulan ng bad move sa kanilang dalawa. Knight D4 daw ang perfect move. Hindi pa rin makapture yung C3 dahil may tricky Knight B5 double. Ow! Grabe. C4. Bishop D2. Ayun, naka-good move din. Rook D4. Bishop C3. Bad move na naman. Tingnan nyo po, hindi tumatawid ng isa dalawang tira, no? Puro bad moves na yung bitaw nila. Ibig sabihin, nagkaka-confuse na sila. Kumbaga parang ang hirap unawain na sa level nila, no? Oh, lalo na sa level natin. Ako, lalo na tayong confused dito. Oh, kinakapos na sila eh. Wait lang. Dapat daw po ay Bishop C1. Tingnan nyo naman ang mga realization ng computer dito, no? Yung mga ganun tira, grabe, kahirap makita. Bishop C3, Rook D5. Bigay na ba to? Kasi may bawi din naman dun sa H6. King A4. Rook B5, threat doon, B6 muna, Knight takes H6, Bishop A5, and then Knight F5, capture, and Rook B1. Okay, 2 pawns maliwanag, magmamarcha. B5, Rook A1 checking B4, and G4. Naku po, paano aawatin yan? King G6, Rook C6 checking F7, Rook C7 checking G6, Rook C6 King F7. O, syempre, obligadong ibahin. Mangyari makakatabla via threefold repetition kaya kailangan ibahin po. Rook C6 checking D7, Rook C7 checking D6. At nag-Rook B1 check, King A4, Rook A1 ulit, G5. Ayan, syempre, kailangan i-progress. Bishop C7 check, King E6, check ulit, King F7. Ayun, para walang mga panggulo. Galing manggulo ni Erigaisi. King A3 and Rook F3 checking A2. Ayun! Nahuli! Palit-palit na. Okay, itong knight po kahit na ipalit na yan dyan sa pawn na yan, wala na, di na kayang awatin ng bishop. Napakalayo ng king. G6, ayan, punta dyan. Knight C4, threat sa bishop, Bishop C3, and nag-G7, capture. Okay? Ayun, pag Knight A5 ay ubod ng layo, obligado, nakaabang na talaga yan dyan. And then, tuloy-tuloy na yung H-pass pawn. Nagtuloy-tuloy po ang momentum ni Gukesh. At grabe, mamaya tingnan natin ang standing, no? Okay, lipat po tayo sa bakbakang Armageddon nila World Champion, nila World number 1 Magnus and Nakamura. White dito si Magnus, mas twin siya mga kamatsas, tabla lang ang kailangan ni Nakamura sa Armageddon. Nag D4, D5, sinaka, C4, C6, slab defense ang pinasok. Knight F3, Knight F6, Knight C3. Talagang main line. G3, yun lang kakaiba binitawan ni Magnusing. Ito na naman. Usually po A4 ang main line. Yan talaga. Yung paborito ko naman yung E4, yung Gelier's variation. Pero G3 ang ginawa. Tingnan natin. B5, Bishop G2, E6, castling, Bishop B7, Knight E5. Okay, threat kagad ay Knight takes B5. Ayun po, kasi nakapin, di ba? Nag-Queen C8 para may depensa ang Bishop at Bini3 para basagin. B4, yun lang po. Bad move ang B4 mga kamatsas. Pero linya pa rin yan. Ang tamang tira ay capture na yan. Pagka kinapture, ang gagawin ay Queen takes B3. Kumbaga dito, talagang palamang ng isang po ng puti. Pero ang kapalit ay developments. Rapid developments at atake kagad, especially sa center. Okay? Pero Bini4 ni Naka, Knight A4, C3, A3 para basagin, nag-Knight D7, kinapture na, Bishop takes, Bishop A3, ayun sinundan pa pero bad move na pala ngayon yan. Pero yan ang top of the line sa linya.
Ang dapat daw po, ang tira ng computer ay ayun, yung second line, knight c4. Yan na pala ngayon ang mas mainam. Kumpara dito sa bishop a3 na old line. Nag a5 at nagkaroon po ng novelty, new move. Hindi pa naitala. O, a5, pinako, sinimento ang bishop. Dapat daw po ay simpleng capturein. Grabe, bakit po ganoon? A5, ang galing ni Naka. Yan ang novelty ng computer. Yan din ang tira ng computer. A5, dalawa tira, bishop takes A3 and then A5. Pero, considered okay to kasi okay sa computer eh. Good novelty. At dito mga kamatsas, mayroong nakitang brilliant si Magnus. Ang hirap isipin nun, talagang nakapa niya yun. Pakiguess nyo. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin mga kamatsas. Start! Maraming salamat po. Congrats sa nakakita. Knight takes c3 na pala. Sacrifice. Bakit? Kinaslingan lang. Naku po. Confused na rin si Naka na bad move. Bakit? Pag kinapture itong libreng knight, magna knight to c4. Okay? May ganon. Knight d6 at hindi pwedeng magkasling. Bawal po yan kapag ka nakatreat yung dadaanan ng king. So may knight d6. Halimbawa, may double di ba? Halimbawa, queen c7 natin. Magbi-bishop d6 naman. Di queen d8 natin. Mag-rook c1. Ganun pala kalalim yun. Pag nag-bishop b4, capture, and mayroong knight d6. Grabe, timplado. Bagsak pa yung pawn sa c6. Ang lalim nung na-analyze. Accurate. Galing. Balik tayo kaya pala, minabuti na lang ni Naka na i-castling. Pero ano ang tama? Ang tama dito ka-capture. Rook take sabay castling. Yan ang tama. Okay. Pero kinaslingan, takes. Ayun, simplify na lang. Bakit? May nakita ba si Magnus na mainam na pang endgame? Ayun, pipilahan yan, mag-rook c1. Tapos queen d2 para i-threat yung pawn b4. Bishop a6, queen d2 threat. Bishop b5, rook c1 pressure sa c6, rook a6 para talagang triple ang depensa at ini3. Ayun, para wala nang babawi pa kasi pag kinapture yung b4 eh. Queen a8, ayun, buong-buong nakuha. Grabe mga nakikita ni Magnus, buong-buo talaga. And knight b6, rook c5. Threatening rook takes bishop. Knight d5, kinapture na. So lumalabas po dito ay knight versus bishop. Binaba ni Magnus, bad move daw. Ang tamang decision ay queen to d2. Ayun. Bakit? Pag kinapture ito, rook takes a4, takes, and queen c1. Okay. Ayun, pababagsakin yung pawn c6. Hindi kasi uubra yung rook c8 kasi may ganun. Kuha't-kuha ang isang pawn. Yan ang klarong winning. Pero bumaba si Magnus. H5, okay, pasingaw para mag-H4 naman. Tama ba yon? Dapat daw bishop E2. Okay, para ilalagay sa F3. Tapos queen C8, mga ganon. Considering na weak ang light squares. Ayun ang mga tamang tirada. Balik tayo sa H5. H4, hinarangan na kasi mag-H4 po talaga. Tutulak yun eh. Rook E8, okay, another bad move. Dapat daw ay bishop to E2 pa rin. Gusto ni Stockfish ilagay yung bishop sa F3 eh. Mainam nga naman. Rook E8, Queen C3, Queen C8. Ayun, para maispatan yun, no? Papasok. Knight C5. Okay, hamon ng tore sa tore pero bad move. Dapat daw po ay Queen to C2 ang tira. Sabay Knight C3. Grabe mga timplahan. Balik tayo Knight C5. Rook takes A1, Rook takes A1. G5, bumasag na po sa king side. At nag-HG5, H4. Okay, basag na ulit. Pero, ayun. E4 para maproteksyonan ang third rank. Capture and then nag-Rook E1, threat sa pawn. Queen G4 at dito nag-Queen to E3. Capture, takes, and King G7, King G2 kasi pupunta doon, mag-Rook H8 Rook H8 nga, napukaw si Naka dyan. Malakas nga naman ang pressure, pero bad move. Dapat daw ay Queen F3 check. Yan ang pang-equalize. Tapos bababa lang.
Kasi pag kinapture po ang queen, capture, syempre di pwedeng capturein, hanging ang tore. Obligado, king F2 sabay gaganon. Depensa sa F3. Grabe. Sabay king G6 at pitasin ang pawn sa G5. Equalize. Pero, hindi napansin ito. Rook H8, Queen takes E4. Aw! Dapat daw po tira ay Queen F4. Kung chumek man dyan, King F2. Pag chumek, mauubusan, mag King E3 lang. Ayun, mga ganyan-ganyan. Tapos may mga check-check na dyan. Ang puti. Balik tayo mga kamatya sa Queen takes E4. Queen H3, check naman ang ginawa. Okay, dapat daw po ang tira ay Queen takes G5 lamang. Sabay magku-Queen E5 check. Tapos capture lang. And D takes E5. Slightly better lang dito ang puti. Pero, balik tayo sa Queen H3, King F3. Bishop F1, susundot sa G2. Ayun, medyo, ayun ang magandang tira. King F4, safety na yung king. Puti naman ngayon ang mag-check-check. Ay, susundot dito, medyo in-underestimate ni Naka na parang wala namang mangyayari sa kanya. Pero, Queen E5 checking G8. Ayun, dito. Binigay kasi yung bishop, kinapture lang mga kamatsas. Walang kasunod dito. Nag-blunderacious na bitawan ng bishop. Queen G2 and huling bitaw, Rook A1. Precise. Perfect move and Rook A8 na po naparesign si Naka. Bakit? Kung check dyan, King G4, walang kasunod. Siguro ito na lang, panggulo, check, pero i-end pasant lang, walang sapat na kasunod. Ito pa rin ang papunta. Fatal na po ang black dyan. Grabe! Nakabawi si Magnus. At ito po ang standing nila after round number 7. Ayan. Ano bang round na? Okay, nangunguna si Fabiano Caruana sa score na 12.5 points, mga kamatsas. And Gukesh, 11.5 points. Pumapangalawa, Magnus, bagsak sa pang-11. Kailangan manalo siya sa long game para 3 points at makaalagwa uli ng taas. Nakamura, 8.5. Erigaisi, 7.5. Weyi, 6.5 points. Ayan, si Fabiano Caruana ang nakaangat ngayon. At ang expected na maglalaban mamaya, Erigaisi, Fabiano Caruana, Weyi versus Magnus, and Hikaru Nakamura versus Gukesh. Yan po ang aabangan natin mamaya, mga kamatsas, na kaganapang maiinit. Okay? Manatili po kayong tumutok sa ating YouTube channel, mga kamatsas. At muli po, pinag-iimbita ko ang ating kamatsas super supporters. Sa mga gusto po ng rigid training, madiinan na opening studies, middle game and end game, mag-enroll po kayo, mag-register kayo sa ating kamatsas super supporters. Ang link ay nasa description below lamang. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.